Nag-pandemic ate. Tapos 2021, nagkaroon ako ng isang show. 22, isang show. O 22, then 23, isang show. Hindi, tama. 21, 22, 23, isang show. So, sobrang laki ng naswindle sa akin. Sa tingin mo, kaya ko yun sa 3 show lang. Kailan yan matatapos? Hopefully, ina-aim namin mag-asawa talaga na this year matapos lahat. So, totally zero na after? Hopefully, after this year, zero na talaga lahat. So, siya wala ka talaga naipon? Wala ka nang naipon? Wala ate, kasi lahat, dinispose namin lahat. Isang kotse lang natira sa amin, na luma. Yun lang. Si Ryle, buong save. Sa mga wala akong na-scan or whatever. Wala. Si Ryle, buong savings niya. Pinahiram sa amin noong. Tapos, yun nga, siya yung huli namin mababayaran if ever. Siyempre, kailangan unahin mo yung ibang tao. Kasi, no matter what ako masisira. Alam mo yun, kahit sabihin ko sa'yo, or hindi ko utang yan ha, kasi still ako yung kausap. So, ikaw nagsakripisyo, gano'n. So, hindi ka na nagbibenta na? Hindi na katulad dati. Before, magta-travel kami mag-asawa, pag tinawagan kami ng Hermes, may bag dito, pupuntahan mo, bibilhin mo, ganyan. Ngayon, hindi na. Kung may maghanap, doon lang ako maghahanap. Doon ako magsusource, pero kung meron sa ibang bansa, hindi ko naliliparin yun. Whatever is here, yun na lang. Ngayon, halimbawa, sabihin, gusto terms, wag na lang. Ayoko na magpa-terms, cash lang. Or layaway. Minsan nga pag layaway, problemado ka pa rin. Kasi, halimbawa, bumili ka sa akin, layaway, hindi mo na mabayaran. Nakatenga rin sa akin yung bag. Babayaran ko din to sa, for example, yung financer na nagbayad ng cash dun sa ano. So, mahirap pa din. May problema pa rin. So, mas mabuti kung cash basis na lang lahat. So, wala kang wala na. Gusto mong bilhin pa yung mga natitira niya or tinatanong niya kung magbebenta ka ng mga... Hindi, ayoko nun. Kaya lang nakita ko kasi yung talagang diba? Dispose lahat talaga. Super. Wala talaga. Alam mo natira sa akin, yung mga, syempre may natira mga branded bags. Kasi may pangalan, may initial ko. Paano ko naman mabibenta yun? So kung walang initial yun, malamang. So kung walang initials yun, Ate Salvi, ibebenta ko yun. Ibebenta ko yun. Saan ang mga project mo ngayon? Meron akong Sandres. Awa ng Diyos, kasama ako sa Sandres. Asawa ko ni Dr. Tuloy ni Direk Ricky Davao. Tapos, yun, ito, ang laking blessing nito sa akin. Talaga itong show ko. So, ito ba? So, paano ka na-discover niyo? Mag-co-host. Congress. Yung team niya, Alta Productions, I think yung Alta Productions also, nag-submit din sila ng list, ganyan. Oo, tapos sila parang ni-research din nila. Meron sila mga certain criteria, kung sino kukunin, paano, ano bang, yun. Just like yung sinabi ni Iko. So yun, kung paano at ano man yung mga naging standards nila, hindi ko alam. Siguro nakita nila, iyakin lang. Hindi ko alam. Pero magandang blessing, pero ang hirap din ng gagawin, ng ginagawa. Yes, mahirap siya. Pero alam ko yun, hindi mo iisipin yung hirap mo. Kasi mahihiya ka dun sa mga taong nadidiscover o yung nakikilala mo. Parang, wow, grabe. Nakakahiya naman kung mag-complain pa ako. Yung mga ganun, hindi mo na rin maiisip. Matutuwa ka na lang dun sa mga nangyayari. So, bawat episode umiiyak. Halos. Ano yung pinaka-nakakaiyak mo? Ano na kwento mo kanina? Oo. Sige, yung kanina kasi, yung payoff, usually pag payoff kasi masaya sila, di ba? Masaya, yay! May bibigay. Ito, nakita ko nag-iiyakan sila. Na yung iyak nila, tagos talaga sa puso. So kaming lahat parang naiyak na rin. Yung iyak na, alam mo yung iyak nating pangit? Dahil sobrang sakit. Ganun. Meron din na-mention ng mag-asawa na yung anak nila, once a day lang pinapakain, breakfast lang. Alam mo yung luha na biglang lumabas na lang. 13, 10, 8, mga ganun. Pero ikaw, may time din na nagbigay ka ng sarili. Siyempre, di ba nakaka-out? Meron. Yung kahapon, huwag nyo na ilabas to. Huwag na itong part na to. Hindi pwede. Hindi pwede nakaroon na. Mamaya na. Mamaya na yun. Hindi mo maiiwasang maging involved somehow. Yeah. Lalo na pag alam mong,
hindi naman, syempre yung tulong naman, ano lang naman yung tulong ko kumpara sa tulong ni Manoy. Kailangan ko nga ng tulong di ba? Pero hindi mo pwedeng hindi tulungan kahit sa papaanong paraan. Pero pag nakita mo sila, Chef, parang naisip mo rin na si Sue pala yung mga pinagdaanan ko kumpara sa kanila. Ikaw din, di ba? Nakakalimutan mo, Tito Gorgie, yung pinagdadaanan mo kasi magpo-focus ka sa pinagdadaanan nila. Mabibilib ka kung paano sa... Ang tibay naman ng mga ito. Grabe, parang... Tapos yun nga, di ba parang ang hirap, pero gusto lang nila makakain. Twice, thrice a day. Parang wow, ang simple. Tapos ikaw kung ano-anong konting ano lang, may reklamo ka na kagad. Parang nakakahiyang magreklamo. So ngayon pag may narinig akong reklamo, gumaganyan ako kasi parang, huwag ka na magreklamo. Please, yung mga ganon. Sana hindi magreklamo to kasi yung alam mo lang yung mga taong nakikilala ko, nakakasalamuha ko, mahihiya ka din. Bakit hindi sila naloko ng mga kakilala? Sila, hindi katulad ko. Pero kasi na yun. Yung girl nasa States, yung pinaka-pawn shop na involved, nandito lang. Malaking pawn shop siya actually. Which hindi ko kasi alam, hindi namin alam. Mga resellers, we didn't know na ang mother company pala ng isang kumpanya ay pawn shop. So, pinapasok dun yung box hanggang sa hindi na, parang inipit na nila yung tao. Hindi ko naisip na kasuhan. Ano ka ba, Ate Salvi? Nasa DOH yung kaso. Ay, DOJ yung kaso namin. 2 years na, magti 3 years na ngayon. Tagal na. Pero masyadong ingay kasi nung Umingay ba? Hindi naman. Hindi na. Oo. Which is okay lang din naman. Para nagkaroon sila. Pero ate, malakas din kasi, kumbaga malaking tao din yung may-ari nun. So parang, pwede ka maging hopeless but still you are hopeful na somehow sana may mangyari dun sa kaso. Hindi biro kasi life-changing talaga yun. Kasi na-dismiss dun sa Regional Trial Court. So, inakyat namin sa DOJ. Bakit? Anong dahilan ng pagkakadismiss? Hindi naman siya na-dismiss pero kumbaga itong may part dun sa grupo na tinanggal, isa lang yung inano. Hindi pwede. Alam mo yun. Siguro, ewan, kung hindi naman ako kasi abogado, so hindi ko alam kung paano niya isa lang yung piniset yung kaso. kinasuhan? Isa lang yung kinasuhan. Ano nangyari doon sa kaso? Nandun pa rin. Nasa ilalim pa rin. Ito yung umalis. Ito yung umalis. At saka yung umalis, okay, halimbawa, yung umalis, halimbawa, nandyan, ano tawag dyan, makita mo ulit, kung wala naman ibabayad Wala ibabayad. Pero, ilang milyon yung pinag-uusapan? Hindi kasi... As in, sumagsad ka. 37. Sumagsad ka talaga. 37. 87 million? 37. Pero umabot dyan. Bakit? 4% yung interest ko ilang taon. Kami mag-asawa talaga. Ay, dapa ako sa dapa. Niloko na kayo? Sisingin pa kayo. Kaya nga sabi ko, mabuti dito. Humihingi sila ng tulong. Alam mo, bago ka umalis, may tulong kang ibibigay. Ilang beses na kami humingi ng tulong. Merong hindi, merong tutulong pero half-hearted or tutulong pero ipe-pressure ka na kagad. Oy, bayaran mo na ako. Sino bang ayaw magbayad? Para ako, until now, feeling ko, naka-jail ako Kasi may gusto kong bili, di ko mabili Diba? Kung bibilin ko man yan, sasabihin, ito binili yan, may utang ka pa sa akin. Alam mo yung mga ganun? So, diba? Hindi ka na lang ngayon, without trial, alam ko siguro nasa 10. Nasa? Mga 10. Grabe naman yun. Ikaw nagbabayad sa utang ng iba? Sa ano ng iba? Diba? Isipin mo yung interest, magkano. From 37, umakyat ng magkano. Interest pa lang, doon talaga kami naman doon naman kami talaga nalunod sa interest. Kasi walang nag-expect na magpa-pandemic, walang nag-expect na hindi ka magkakaroon ng trabaho o yung inaasikaso ng asawa ko ng negosyo, alam mo yun, maraming, kung ano yung plano ni God. Kung ano yung plano namin, hindi yung plano ni God, hindi yun yung natuloy. Si Ryan, wala siyang ipon. Si Ryan, nag-start na siya ulit. Kumbaga, since pumasok itong TikTok, nag-viva siya, sinabi na namin na huwag na siyang tumulong sa amin. Kasi ang laki na, buong savings niya yun. Nung pagpasok hanggang
sa mag-pandemic, buong savings na. Wala kang narinig, wala kang... Mababait yung mga anak ko, pero yun, doon ako naiinis eh, ang babait nila. Hindi sila nagreklamo, lalo ako na, kami mag-asawa, actually pa. So ito talaga Bait yung itong asawa ko. namulubi kayo talaga. Yung Oo, term na yun. I can say yes, namulubot talaga kami. Hindi naman kayo nawala ng bahay. Hindi naman. Meron pa, diba? May natirang kotse, isang sasakyan na Yun pa rin. luma, yung mga ganun. Pero Kaya wala dumaan ng pera kami sa part, talaga. oo, buti na lang nag-pandemic in a way. Kids, di tayo pwede mag-travel kasi pandemic. Pero, di ba, syempre natapos yung pandemic, hindi ka pa rin makapag-travel agad. So, nandun pa rin yung, or may gustong bilhin, may kailangan sa school, bagong laptop, hindi agad mabili, mga ganun. Dumaan kami sa ganun. Pero medyo may adjusted na kayo since marami ka ng mga project. Yes, and siguro din parang dahil sa kalagitnaan din ng mga pinagdadaanan namin, parang we learned to just be happy kung ano yung meron kami, naging kontento kami kung ano, naging grateful kami na walang may sakit, na kompleto kami, yung mga ganun. Tsaka mas naging buo eh. Dahil syempre, lahat may pinagdaanan, bigla. Si Ryle, nawala ng pera, syempre, nandyan yung malay mo, kaya hindi siya sinasagot ng gusto niya dahil nakamotor lang siya. Ayaw na magulang na nakamotor lang. Pwede. Kasi kung ako, ang anak kong babae, ang maliligaw nakamotor, teka muna, sasakay ka sa motor niyan, ayaw ka magmotor eh, baka mahulog ka or ma-aksidente ka. May mga ganun, hindi mo alam. Pero ngayon may kotse na siya. May kotse na siya, naka ano na siya, ng sarili niya. So, yun, medyo nasiyahan naman kami din bilang magulang kasi no matter what you see, merong 4 years sa buhay ng mga anak ko na parang nakangangalang sila, walang nangyari. So, yun, hopefully, makabawi sila. Kami rin, makabawi sa kanila. Alam mo yun.